niyo po sa ating lahat. Maraming tumayo po tayong lahat para makapagpuri sa Panginoon. Bago po tayo magsimula, magdasal po tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito na kasama namin kayo, Panginoon. Alam namin na habang nagtitipon-tipon po kami ay kayo po ay nanonood at sinasamahan niyo kami sa pag-awit at pag-celebrate ng araw nito na kasama namin kayo. Patnubayan niyo po kami sa buong araw nito at salamat po sa lahat ng lingkod sa amin throughout this week. Yun lang po. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. In Jesus' name, amen. 1, 2, 3, there to bless us, God, and bless everybody when we are in your house, Father.
God, for never leaving our side, Father God. Never see you, but we see you working in our lives, Father God. And we just declare your working hands in our lives. And we just declare your presence in our lives, God. You are forever in my life. You see the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. I hear my cry for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. I hear my cry for your faithfulness to
to feel your presence, God. And now we just want to be quiet. We want to just listen to our hearts, Father God, and listen to you talk with a whisper. Father, we just want to search for you in the deepest silence of our hearts, Father God. And we know that you are here. Even without any instruments, Father God, even without any words, Father, we feel your presence. We feel your presence. Yes, Lord. We know you are here with us, Father. The atmosphere is changing now. The Spirit of the Lord is here. Yes, God, come down on us, Father God. The evidence is all around. And the Spirit of the Lord is here. Let's declare that the Spirit of God is here. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. For the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. You are here, Father God, the atmosphere. The atmosphere is changing now. The Spirit of the Lord, the Spirit of God is here, Father. Thank you. The evidence is all around. For the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. For the Spirit of the Lord is here. Overflow, God. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us.
pour in your spirit in your people, Father. Let us pray. Father, we thank you for your presence. We thank you for the Holy Spirit that is in our midst, O Lord. Gaya na sinabi mo, O Diyos, kung nasaan ang banal na Espiritu ay naroon ang kalayaan. Patuloy naming dalangin na ang kalayaan na yan ay lumaloy sa puso, sa isip ng bawat isa. Anumang kalalagayan, Panginoon, na nagugulong sa amin. Dalangin namin na ang kalayaang ipinagkakaloob ng aming Panginoong Yesus ay maranasan ng bawat isa. Narito man sa lugar na ito o maging sa online, we pray for the liberty na ipinagkakaloob ng banal na Espiritu ay dumaloy sa puso, sa buhay, sa pamilya ng bawat isa. Sa oras na ito, O Diyos, nais naming iangat sa iyo ang aming bayan. Maging ang Taiwan, O Lord, na parehas, Panginoon, dinaanan ng bagyo, Panginoon. Marami pa kaming mga kababayan na naroon sa mga center, O Lord. Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, O Diyos, kayo po ang tumugon. Panginoon, sa nalalapit na pasukan, Panginoon, marami pa rin eskwelahan na puno, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, na lumikas dahil sa bagyo. Marami pa rin kaming mga kapatid na lubog sa putik ang kanilang mga bahay. We pray, Lord, sa panahon na ito, dalangin namin na ang mapagpalang kamay ang gumalaw at kumilos, O Diyos. Maging dito sa Taiwan, lalo sa parte ng South, O Lord, at East, O God. We pray, Lord, for your grace and mercy. Dinadalangin namin, Panginoon, ang pamunuan ng dalawang bansa na maging responsable, Panginoon. We pray for your grace, O Lord, sa aming pamahalaan, Panginoon. Sa tanghali na ito, sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin na patuloy ang presensya mo ay dumaloy sa iyong mga anak, Panginoon,
sa pakikinig ng iyong salita ay patuloy kaming lumaya, O Diyos, mula sa kanikala, Panginoon. Patuloy ka, O Diyos, na maitaas. Patuloy ka namin sasambahin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy po tayong tumayo sa pagbasa. Our scripture reading for today is found in the book of Ruth, chapter 1, verses 15 to 18. Look, Naomi said to her, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. You should do the same. But Ruth replied, don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. Amen. Wherever you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate us. When Naomi said, I saw that Ruth was determined to go with her, he said nothing more. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Amen. Good morning po. Good morning sa lahat. Welcome sa Filipino Ministry na Taika International Church. Katulad po ng nangyari sa atin, no? Sa ating bayan, dito sa Taiwan, ang kalamidad ay dumarating. Famine, earthquake, typhoon, dumarating po yan. Sa mga panahon na ganito, marami ang nagtatanong, Panginoon, ito ba ay kaparusahan mo? Ito ba ay dahil sa mga ginawa ng lahat? No? Maaring makakita kayo na yun nga ay ganoon. Or pwede nyo rin makita ng panahon ng bagyo, hindi naman pumili ang bagyo na ito ay mananampalataya at ito ay hindi. No? Nung binaha ay binaha ang lahat. Actually, may marami tayong mga kaibigan, mga kapastoran na sila man no, ay mga nabaha. Kung matatandaan ninyo, few years ago, may mga tinulungan tayo doon sa bandang San Mateo, Montalban, Marikina. Dahil ka sa kanilang geographical location, ay sila pa rin ang binaha. No? Natandaan ko ng panahon ng Ondoy, pagkatapos nyo ay nagpunta kami sa Tumana, talagang napakatindi ng putik doon. At hindi lamang doon, no, hanggang sa Bulacan, sa iba pa, ang iba naman ay sa mga farm, no, ay binagyo. Sa mga pagkakataon na ganoon, minsan nagtatanong ang mga tao kung ito ba ay parusa ng Diyos o hindi. Mga kapatid, ang Diyos natin ay Diyos na nagpapasikat ng araw sa masama man o matuwid. Nangyayari ang mga bagay at nangyayari. Nasa atin kung paano tayo magre-react doon at paano natin makikita ang kamay ng Diyos kahit sa gitna ng mga trahedya. Sa ating pag-aaral, ito po yung Book of Ruth. Alam niyo po yung Book of Ruth, it was written in the days where there was no king in Israel. Walang hari ang Israel. Ang maisipan ng bawat tao, yun ang kanilang ginagawa. No? Napakahalaga talaga ng leadership. Pagka walang maayos na leader, nagkakanya-kanya ang mga tao. Yung panahon na yon, nagkaroon ng tinatawag na famine. No? Nagkaroon ng taggutom doon.
bukod doon sa physical na famine, meron ding spiritual famine yung panahon ng Israel. Okay. At yun po yung panahon ng ating pag-uusapan, yung panahon ng Book of Ruth. At yung Book of Ruth, maganda rin siyang tignan dahil yan po yung aklat na transition mula sa pamumuno ng mga judges noong panahon na yon, judges, nabubuhay sila Naomi, sila Ruth, yung pag-aaralan natin ngayon, panahon yon na may mga judges. Yung mga judges, yan ay yung sila Samson, sila Gideon, no? Yung mga familiar sa mga pangalan na yon, maaaring mga kamag-anak nyo ay ganoon din ang pangalan, si Gideon, si Samson, no? Maaaring na yung Delilah, kung meron mga nagpangalan. Anyway, yun yung panahon na yon. Tapos magta-transition yung panahon na yon sa panahon ni Samuel na siya ay magiging prophet, magiging judge, at the same time functioning as a king. Siya ay magtatalaga kay Saul hanggang kay David. So, sa aklat na ito, sabi roon sa Ruth chapter 1 verse 1 and 2, long ago in the days before Israel had a king, there was a famine in the land. So a man named Elimelech, who belonged to the clan of Ephraim, and who lived in Bethlehem in Judah, went with his wife Naomi and their two sons, Mahlon and Chilion, to live for a while in the country of Moab while they were living there. Okay. May nangyari doon habang sila ay nandroon, no? So, siguro ito, malapit sa atin, yung istorya na ito ay istorya ng migrante. Isang pamilya na pumunta sa ibang bayan dahil walang kabuhayan doon sa kanilang lugar. Maaaring marami sa atin ang makaka-relate doon, no? Meron bang pumunta dito dahil napakayaman ninyo sa Pilipinas, wala kayong magawa, gusto kong magtrabaho. Wala akong magawang trabaho dito dahil napakayaman namin. Isa ko. Meron ba gano'n? Pumunta dito sa Taiwan. Hindi, di ba? Merong economic problem nung panahon na yon, at nung panahon na yon, merong physical famine. Merong taggutom. At syempre, bilang isang magulang, ang nais mo ay maitaguyod ang iyong pamilya. Ang kagandahan lang noon, hindi pa uso yung teko. Pwede mong dalhin yung buong pamilya mo, no? Kasi ikaw kayo na, sa atin, napakahirap, di ba? Yung magbisita ka nga lang dito, gagawa ka ng invitation, no? So, yung mga bata, kailangan ng DSWD, di ba? Para maidala mo rito. So nangyayari yon, no? Nangyayari yon. Meron ibang tingin dito, nako, meron famine. Siguro ay ginudge ng Panginoon yung Israel, no? At maaaring meron kayong makitang ganoon, no? Pero wala namang sinabi dito. Ang sinabi lang, meron famine. Siguro ganun din natin i-take lagi yung mga natural calamities rather than judging yung ano. Kasi pagkaroon nagkaroon ng natural calamities, both righteous and unrighteous, ay nakakapektuhan. No? And there are times na yung natural calamities become open doors para yung gospel ay ma-penetrate ang lugar. At maraming pagkakataon yun. No? Hindi ko alam kung meron sa inyo nakakatanda ng Typhoon Remin. No? Kung kayo ay Bicol, tinamaan yun. No? And naroon kami ng panahon na yun, napuntahan namin yung mga sulok-sulok ng Bicol hanggang sa presentasyon. Yung presentasyon ay medyo malayo-layo yun. Tapos meron pa ibang mga isla. Dahil nga may calamity, doon sa pag-abot sa kanila, nakita nila may mga mananampalatayang umaabot. Marami sa kanila ang naging bukas sa gospel. So, sa ating panahon, sa New Testament era, kung makikita natin si Jesus Christ, nung sinasabi niya na the gospel of the kingdom will be preached to all nations, na itong
mabuting balita ay maipapangaral sa lahat ng dako, bago niya sabihin yon, ang sabi niya, there will be wars, there will be famine, no? May mga natural calamities na mangyayari, pero yung pinakahuli, sabi niya, and the gospel of the kingdom will be preached to all nations. Ano ibig sabihin niya? Sa lahat ng panahon, naroon ang Panginoon. Amen. Sa lahat ng panahon. Hindi kailanman tayo iniiwan ng Panginoon. At minsan, maging yung mga kalamidad na nangyayari ay kaparaanan upang mabukas ang mata ng mga tao. Famine happens even to promised land. Meron yung promised land yun. Alam niyo po yung Bethlehem, ang salitang Bethlehem ay house of bread. Kaya pagka binasa natin yan, nagkaroon ng taggutom sa bahay ng tinapay. So, pag sinabi yung bahay ng tinapay, ibig sabihin yun ay source ng pagkain, nagkaroon ng taggutom. Diba? Nakita niyo po yun, no? Ito yung pinagmumula ng pagkain at nagkaroon ng taggutom doon. So, may nangyari. Hindi naman din detalye, pero ang alam natin, nagkaroon ng famine. May isang pamilya na lumikas at sila ay nag-migrate sa Moab. Now dito, makikita natin, tragedy happens even to believers. Nangyayari ang tragedy. Nangyayari ang mahirap na mga bagay na tanggapin. Paano yun? Tignan mo natin dito. Elimelech died. And Naomi was left alone with her two sons, who married Moabite women, Orpah and Ruth. About 10 years later, Mahlon and Chilion also died. And Naomi was left all alone without husband or son. Mananampalataya, pero nangyari na yung kanyang minamahal na asawa at yung dalawa niyang anak na lalaki na maaari sana niyang sandalan sa panahon ng kanyang pagiging byuda ay nawala. Ibig ko sabihin ay iniwan tayo ng Diyos sa mga ganon? No. Tragedy happens even to believers. Mga kapatid. At dito, pagka nakikita natin ito, hindi mo magagawa na mag-judge sa isang tao dahil lamang sa isang bagay na nangyayari sa kanya sa kasalukuyan. Oh, ay, na-scam ka? Ano naman, no? Siguro may kasalanan kang ginawa sa Panginoon, di ba? Minsan, gano'n, di ba? Talagang ano tayo, no? At ang madaling tumingin ng gano'n. At pagka ikaw na may mananampalataya, minsan napaka-overconfidence mo na as if walang bagay na masama na mangyayari sa iyo. Now, mag-pass forward tayo sa New Testament. Si Jesus Christ, meron siyang kaibigan. Yung kaibigan niya na yun ay magalit niyang kaibigan. Nagkasakit. Si Jesus Christ, nung panahon na yun ay nagpapagaling. Pero hindi niya pinantahan yung kanyang kaibigan habang siya ay nasa banit ng karamdaman. It took him days na pumunta doon. At nang pagpunta niya doon, ay nakalibing na yung kanyang kaibigan na si Lazarus. Ano sabi ng kanyang mga kapatid ni Lazarus? Ang sabi ng mga kapatid ni Lazarus ay, kung narito ka lamang, hindi mamamatay itong aking kapatid. Na as if nawala ang presensya ng Panginoon. Pero doon sa pagkakataon na yun, pinakilala ni Jesus na siya ay hindi lamang manggagamot, kundi siya ang buhay at muling pagkabuhay. He is the life and the resurrection. At binuhay niya doon si Lazarus. Pangalawa, ay yung nagpakilala sa kanya ng kanyang pinsan. Pinsan niya ito, kababata. Buwan lang yung kanilang pagitan. No?
So si John the Baptist ay isang napaka-powerful preacher. No? Talagang sa dinami-dami ng kanyang pangangaral ay nangaral siya against doon sa kanyang hari ng panahon na yun. No? At siya tinahuli. Habang na siya ay nasa kulungan, dinadalaw siya ng kanyang mga alagad. Dinadalaw siya ng kanyang mga alagad. Dahil yung panahon naman na yun, hindi, yung kulungan ng panahon na yun, hindi katulad ng kulungan sa Japan. No? May kita na sa social media, yung kulungan sa Japan, di ba? Alagang-alaga sila. O sa Schengen Nation, di ba? Yung mga kulungan doon, mas maganda pa sa bahay natin sa Pinas. No? O kahit man naman dito, no? Dito sa Taiwan, no? Nakakadalo tayo nito sa priso, maganda yung turing. Noong panahon na hindi. Para ka mabuhay, kailangan merong pumunta sa'yo, nakaanak mo o kakilala mo para magdala ng pagkain. At nung siya nakulong, hindi lamang to araw o linggo, buwan na nandun siya sa kulungan. Minsan, hindi siya dinalaw ni Jesus. Lord, ako nagpakilala sa iyo, ako nagbautismo sa iyo, hindi mo ako nagdalaw. Kaya kung makikita natin doon sa Book of John, nagtanong si John the Baptist, siya na nga ba talaga ang Kristo? At anong sinabi at pinasabi ni Jesus Christ, no? Nakarinig yung mga bingi, nakita ang mga bulag, na ipangaral ang mabuting balita sa mga malibut. Kahit pala ikay propeta, kahit pala ikay napakalapit sa Diyos, darating ang panahon na ikay magtatanong, ikaw ba ang Kristo? Ikaw ba ang tagapagligtas? Bakit hindi mo ako nililigtas sa aking kalalagayan? Mapawa natin yung tanong ni John the Baptist. Tragedy happens even to believers. Kahit ang pinaka-masigasig na apostol, at kung pag-aaralan natin yung mga buhay ng mga apostol, no, karamihan sa kanila, they died tragic death. But that doesn't mean na hindi sila Diyos. That doesn't mean na hindi sila mahal ng Diyos. That doesn't mean na walang plano ang Diyos sa kanila. Tragedy happens. Even sometimes we were left alone. Pero may nangyari doon sa verse 6. Sabi dito, sometime later, Naomi heard that the Lord had blessed His people by giving them good crops. So she got ready to leave Moab with her daughters-in-law. They started out together to go back to Judah. But on the way, na naman, no? Alam niyo po, yung Hebrew word ng crisis, yung crisis is tragedy. But at the same time, yung isa pa niyang meaning is breaking. Yung word na crisis, ang ibig sabihin, no? Yung tragedy ay breaking. At yung breaking ngayon is the same word na binibigay sa, ano ba yung tinatawag doon pag yung buntis ay araw niya na? Yung tubig ay, yung tubig ay, bumukas. No? That same word, yung breaking ng water na yon, ang tawag nila is same word ng word na crisis. Ngayon, ano yung ibig sabihin nun, mga kapatid? That even sa time ng crisis, even sa time of difficulties, even sa time of tragedy, something new will happen. Amen. Something new will break forth. Katulad ng mga anak na ina, no? A new life will happen. Sa gitna ng pain, ay merong buhay na ilalabas. Yung intense difficulty, ang ibig din sabihin is time of breaking, just like birthing. So yung crisis, itong mga nangyayari na to, let us look at that
sa perspective ng Panginoon, na kailanman hindi na huli ang Panginoon because He already declared the end from the beginning. Amen. Ang nakikita natin ay yung kasalukuyan, hindi natin nakikita yung end. But sa perspective ng Diyos, nakita niya na yun. Nakita na niya yun. No? So difficulties are not permanent. Transition para makarecover ay laging possible. No? All things are possible. No? Kaya nga yung awit kanina, no? In every season. In every season. Yung mga kapanahonang nagbabago, hindi lahat ng panahon ay taglamig. Hindi lahat ng panahon ay tagsibol. Merong panahon tagtuyo. Pero sa lahat ng panahon na yon, ang Diyos pa rin ay ang Panginoon. Amen. And every transition affects our relationship. No? Lahat ng transition nag-a-apekto sa ating relationship. Tingnan natin, no? But on the way, she said to them, okay, but on the way she said to them, go back home and stay with your mothers. May the Lord be as good to you as you have been to me and to those who have died. And may the Lord make it possible for each of you to marry again and have a home. So now he kissed them goodbye, but they started crying and said to her, no, we will go with you to your people. Now, etong panahon na ito, no, pagka ang asawa ay namatay, merong tinatawag na kinsman redeemer pagka walang anak. No? Maaring yung kapatid ay sumalo doon sa responsibilidad ng namatay na kanyang kuya o kapatid. Ang tawag doon ay kinsman redeemer. At ito po yung sinasabi ni Naomi rito. And may the Lord make it possible to each of you to marry again and have a home. Dahil nung panahon na ito, napakahalaga sa isang kababaihan na magkaroon ng asawa, magkaroon ng tahanan. Pinalalaya ni Naomi ang kanyang mga in-law. Maaaring sa iba sa atin, ay naku, sarap yun. Pag pinalaya ka ng in-law natin. Hindi ko alam. Kung meron man, no? Na masasaya pagka pinalaya siya ng kanyang biyanan. Hindi ko alam, no? Bato-bato po. Tamaan ay tinamaan. Pero, kasi, alam niyo po, ang Moabites ay isa sa mga bansa na ayaw ng Panginoon. Tingnan mo natin, sa Deuteronomy 23 verse 3 and 4, ganito po. An Ammonite or a Moabite shall not enter the assembly of the Lord. Even to the 10th generation, none of his descendants shall enter the assembly of the Lord forever. Tingnan niyo ho, no? Ang grabe yung declaration dito sa Deuteronomy 23. None of them shall enter the assembly of the Lord forever. May batas na hindi po pwede yung Moabita ay sumama sa pagpupulong ng mga mananampalataya. Hindi kaya, tayo lang, hindi kaya. Dahil sa batas na ito, di ba natatandaan ninyo, pagbalik na sila pagbalik na sila doon sa Bethlehem di ba? As biglang, suddenly, parang may naalala itong si, Naomi. Kaya ang gusto niya, pauwiin na lang. Hindi kaya she's covering her mistake. Para hindi nila malaman. Hindi naman sinabi, no? Pero, dito kung makikita natin yung glimpses of grace ng Lord. Yung glimpses na palalayain tayo sa law. Palalayain tayo sa Mosaic law. No? Because of the grace of God.
Bakit daw sila hindi pa pupuntahin? Because they did not meet you with bread and water on the road when you came out of Egypt. And because they hired against you Balaam, the son of Beor, from Petor of Mesopotamia to curse you. So gano'n, no? Para ba nga, uwi muna kayo doon, no? Maaring mahihiya siya. No? Maybe Naomi is trying to cover up her mistakes. Hindi natin alam, hindi naman sinabi. Ang alam natin, pinauuwi niya yung kanyang mga in-laws. And ganito po yun, no? Sa time of recovery or anumang pagbabalik, most of the time, the biggest stumbling block to transition is ourselves. Kaya nga, kahit kung nakauwi doon si Naomi, sabi niya, wag niyo akong tawagin Naomi, tawagin niyo akong Mara, tawagin niyo akong bitter. No? Tawagin niyo akong ampalaya. Ganon, parang ganon. Bakit? Kasi nga yung nangyari sa kanya. At talaga namang, kung pag-aaralan natin si Naomi, no? Grabe yun. Nasa iba kang bansa, bubuo kayo ng pamilya, bubuo kayo ng pangarap, pero yung kasama mong magbubuo, namatay, yung dalawa mo sanang anak na magtataguyod sa iyo, namatay. Hindi natin alam kung gaano kasakit yon sa kanya. Sabi rito, you must go back, my daughters. Naomi answered, why do you want to come with me? Do you think I could have sons again for you to marry? Go back home, for I am too old to get married again. Even if I thought there was still hope and so got married tonight and had sons, would you wait until they had grown up? Will this keep you from marrying someone else? No, my daughters, you know that's impossible. The Lord has turned against me, and I feel very sorry for you. No, yung word niya eh. The Lord has turned against me. Yung ikay mananampalataya at ang tingin mo, nangyari ang mga bagay nito dahil the Lord has turned against you. Ang mahirap yun, no? Napakahirap yun. Yeah, dahil alam natin na ang Diyos ay Diyos na nagmamahal, no? Ang Diyos ay Diyos na matapat. Pero gaya nga po ng sinasabi natin, nangyayari ang tragedy, whether you are a believer. Nangyayari. At sa mabuti at sa magaling, Diyos lang ang nakakaalam. Kaya mahirap tayong maging judge sa kalalagayan ng isang tao kung ano man ang nangyayari sa kanya. Kaya nga pinag-usapan nito, sa panahon ng tragedy, sa panahon ng recovery, sino ang magandang makasama? Okay, during transition, decisions happen. And we just need to accept and respect them. Sabi, again, they started crying, then Orpah kissed her mother-in-law goodbye and went back home, but Ruth held on to her. So Naomi said to her, Ruth, your sister-in-law has gone back to her people, and to her God, go back home with her. So, itong si Orpah, tinanggap yung proposal ni Naomi. Pero si Ruth, ayaw niyang tanggapin niya. Si Ruth, ayaw niyang bumalik sa kanyang mga tao. Higit sa lahat, ayaw niyang bumalik sa Diyos na kanyang kinalakihan. And this is what happened sa mga panahon ng transition. Okay. Now, punta mo tayo doon sa kanilang time para sa recovery. But Ruth answered, don't ask me to leave you. Let me go with you wherever you go. I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. Wherever you die, I will die, and that is where I will be buried. May the Lord's worst punishment come upon me if I let anything but death separate me from you. When Naomi saw that Ruth was determined to go with her, she said nothing more. So, sa panahon ng tragedy at sa panahon na gusto nating makarecover,
Sino yung mga gusto nating makasamang tao? Yung mga taong hindi mag-iipon. Yung mga tao na tatanggapin ka. Yung mga tao na sasabihin sa iyo, kamatayan lamang ang maghihiwalay sa atin. Or sa ating konteksto ay pag nag-end ng contract. Di ba? kasi dito tayo, migrant tayo, di ba? Ang ibig sabihin lang ito, talagang yung tao na yayakap sa'yo ng buong buo. Now, tignan mo natin, walang magandang matatamo si Ruth kay Naomi. Wala rin siyang asawa, wala siyang anak, balo, nagsa-self-pity. Yung iba dyan, napaka-ano mo naman. Diba? At maaari kang iwasan ng mga tao sa panahon na ikaw ay umiiyak, sa panahon na dinadama mo yung pagkawala ng iyong mahal sa buhay. Pero yung pinakamasasarap na kasama ay yung mga tao na tinatanggap ka kahit ano man yung pinagdaraan. Lalong-lalo na sa panahon na ikaw ay walang-wala. At sa totoo, doon mo makikita naman di ba? Sino yung kaibigan mo? Sino mag-i-stay sa'yo? Sino ang loyal sa'yo kahit wala silang makukuha sa'yo? At yun yung masarap na umpahan. At yun yung, for me, yun yung pinakamalaking provision ng Lord. Yung right people are the greatest provision of God sa atin. Lahat sa panahon ng ating tragedy, sa panahon na gusto mong makarecover, yung sasama sa yung journey, yun, mga kapatid. Sabi dito, the best companions are the determined people. Yung talagang determinado, di ba? And at yung provision, the greatest provision is the determined people. Yung determinado. Kaya nga kung maunawaan natin dito si Pablo, matatanda na si Pablo. Si Paul and Silas, sila ay mga missionary. Tapos na isama si Mark. Tapos si Mark, hindi pa naman siya ganun ka-mature. Iniwan ni Mark sa ere sila Pablo at Silas. Kaya ayaw pasamahin ni Pablo na nung missionary journey nila. No? Tapos itong si Silas, kinuha si Mark, tapos naghiwalay sila ng landas. Si Paul at si Silas. Pero in latter times, nag-mature na si Mark, at si Mark na ngayon ang tumutulong doon kay Paul. Nagbabago naging ang tao. Pero sa panahon ng pangangailangan at sa panahon na kailangan mo ang companion. Kasi ito, maglalakbay na naman sila di ba? The best companions are the loyal people. The best companions ay yung nag-commit sa'yo na for better or for worse. Diba? Amen. Parang kasalan, no? Ngayon, yung Book of Ruth, pagpapakita that the Lord is faithful to His people. In His business of loving people, the Lord is faithful. At siya ay providentially na gumagawa at kumikilos sa atin. Tingnan natin yung ating take dito sa mga pangyayari nito. The Lord is faithful in caring for His people. And then a crisis can break an opportunity. Crisis is breaking. Pero yung crisis mismo can break a new opportunity sa ating walk.
Hindi sinasabi ng salita ng Diyos na hindi tayo makakaranas ng crisis, hindi tayo makakaranas ng persecution. Bakit sasabi ni Jesus, in this earth, you will have tribulation. In this earth, you will have trials. Bilang mananampalataya. Sa panahon na very triumphant ang binibenta ng Christianity, lalo na ang Western Christianity, ang binibenta ay triumphant Christianity. Pagka pinag-aaralan natin, pagka dumating yung tinatawag ng mga pagsubok, pagka dumating yung mga nararanasan ng ibang bansa kung saan pinagbabawal ang Christianity, ilang kaya ang mananatili sa tinatawag na triumphant mentality ng Christianity? Ngayon, bilang mananampalataya, we are more than conquerors. Pero yung conquerors na yun, pagiging conquerors natin is we conquer anything, even yung mga tragic experiences natin. By faith, by believing that God providentially cared for His people, na yung kanyang business of loving us doesn't change. Kaya nga yung in every season na awit natin yun eh. Kasi alam natin, season changes eh. Diba? Nagbabago ang panahon. Diba? Pero ang mahalaga, naroon ang Diyos, kasama natin ang Panginoon, at yung spiritual life natin, nakikita natin na ang lahat ng bagay dito ay hindi permanente. Merong permanente doon sa paghahari ng Panginoon. Amen. Nababago ngayon ang ating priority. Nakikita natin that even money is just a tool. Yung ating yung anumang bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay isang kasantapan lamang. Di ba sabi ng Panginoon, anong gagawin mo sa yaman ko? Pakainin mo, di ba? You use it as a tool, not as a goal. Mag-iiba ho. Okay? Pangalawa, the law may exclude us. Diba? Nakita natin si Ruth ay Moabites and the law excluded her. Hindi siya po pwedeng sumama sa kalakihan ng mga Israel. Pero doon pumapasok yung God's grace. But by God's grace, through faith, we're included in His family. Alam mo, katulad tayo ni Ruth eh. Hindi naman tayo kasama doon sa mga pinangakuan eh. Tayo ay mga hentil. But by the grace of God, because of what Christ did at Calvary, we are included. Kaya nga ho yung Book of Ruth, ano yun eh, napakagandang tignan sa lente ng New Testament Christianity, ng New Covenant. No? Even though we were excluded by the law, but by the grace of God, but because of what Christ did, nakasama tayo. Amen. Bakit? Because of His grace and by faith. Sa pananampalataya. Nung ating tinanggap ang Panginoong Jesus, sinama niya tayo sa pamilya ng Panginoon. Ang sabi ko ng salita ng Diyos, no? Everyone who accepts Him, He gave the authority to become sons or children of God. Naging anak tayo ng Panginoon dahil sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesus. And God's grace is above rules. Okay. Pangatlo, most of the time, God's best provision are right companions. Why? Because we are created for community. Kaya may church. No? To strengthen one another. Eh, pastor, na-istanbul ako dyan. Na-istanbul ako sa brother na yun. Kaya sinabi din ng Panginoon, forgive one another. Amen. Ang hirap naman tanggapin nyo kasi, alam nyo,
Sa aming probinsya, pag nag-adobo kami, merong sabaw eh. Sila pag nag-adobo, tuyo eh. Ano sabi ng salita ng Diyos? Accept one another. Ay, gulay lang yung pwede kong kainin eh. Di ba? Yun yung, yung pinagtatalunan doon sa Romans 14. No? Merong mananampalataya, gulay lang sa kanya. No? Merong ibang mananampalataya, mukbang ng mukbang. Tapos nag-ano sila judge one another. And then, ang sabi ni Paul ay accept one another. Accept one another. Meron tayong magiging differences dito. May differences si Ruth at si Naomi. But they were able to accept one another. Amen. And ang best companion, kahit sa gitna ng pagkakaiba, niyayakap. Alam niyo, ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Tayo ng makasalanan, siya ay banal, niyakap niya tayo. Tayo kayo panandaliang tumayo at tayo pinalala. Panginoon, dakilang Diyos, kayo ay Diyos na mabuti, Diyos na mapagmahal. Lord, we thank you, Lord, na sa lahat ng panahon naririyan ka, O Diyos. Hindi ko po alam ang pinagdaraanan ng mga kapatid. Maaaring ilan sa kanila ay nakaranas ng tragic event sa buhay nila. I pray, Lord, iyakapin niyo po ang bawat isa. Maranasan namin, Panginoon, na sa lahat ng panahon, Ikaw ang Panginoon. At hindi mo kami iniwan ni pinabayaan. Na hindi natatapos ng crisis ang magandang plano mo sa aming buhay. Sa nangihina, Panginoon, kayo ang maging kalakasan. Sa mga doubt namin, kayo po, Panginoon, ang magbigay ng kasiguruhan na ang plano mo ay mabuti, na ang plano mo ay sa kinabukasan namin, that Jesus Christ came so that we may have life and have it together. In Jesus' name, amen.